Itinanggi ng dalawang pulis na iniuugnay ni Edgar Matubato sa mga pagpatay sa Davao ang alegasyon na miyembro sila ng kontrobersyal na Davao Death Squad o DDS. Mula sa Pasay City, itong balita ni Joyce Balancho live. Joyce, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Attorney Reggie. Sa pagpapatuloy nga ng pagdinig ng Senado sa mga manikaso ng extrajudicial killings at summary execution sa bansa, ay humarap dito sa pagdinig ang dalawang pulis mula sa Davao City na itinuturo umano'y mga miyembro ng Davao Death Squad o DDS. Kapwa ay tinanggi na retired Police Senior Superintendent Dionisio Abude at SPO3 Arthur Las Cañas ang naging pahayag ng testigong si Edgar Matubato na magkakasama sila sa Davao Death Squad o DDS na pumapatay ng mga kriminal sa Davao City, alinsunod sa mga utos noon ng alkaldeng si Rodrigo Duterte. Sa halip ay pinagmalaki nila ang tagumpay nila sa Heinous Crimes Division ng PNP Davao City kung saan marami silang nahuling drug personalities nang hindi gumagamit ng dahas. Pakinggan natin si retired Police Senior Superintendent Dionisio Abude, ang nooy hepe ng Heinous Crime Division ng PNP Police. To killing Mrs. Herman, Your Honor, but we are there to conduct investigation, follow-up cases, conduct surveillance. Inamin din na Abude na kilala niya si Matubato dahil kamag-anak niya ito ng isang kasamahang pulis. Gayunman, inungkat ni Senator Laila de Lima ang isinampang reklamo laban sa kampo nila Abude ng Office of the Ombudsman dahil anya sa kabiguan nilang masawata ang talamak na pamamaslang ng umano'y mga miyembro ng Davao Death Squad o DDS. Pakinggan natin ang bahagi ng pagdinig kanina. Murder should be heinous crime. There are 727 cases of murder or 720 persons murdered according to OMB Moleo fact-finding team in just 4 years. Did you investigate those? During that period, 2006, I was the Station Commander of Kalinan Police Station, and all cases that transpired in my jurisdiction was properly investigated. And how many cases are these? I cannot remember, Your Honor. Samantala, matagal din siniyasat ng mga senador si SPO3 Arthur Las Cañas na itinuro naman ni Matubato na may malakas kay noong Mayor Rodrigo Duterte dahil anya kanang kamay niya ito at malapit na kaibigan. Pakinggan natin ang bahagi ng pagdinig kanina. Ikaw daw ang team leader ng Davao Death Squad. Una-una yung hindi yan totoo. Involved daw kayo sa bombing ng isang moske. Kasinungalingan po yan. Hindi po totoo. Your Honor, hindi po totoo. Ikaw daw po ang isa sa nag-kidnap kay Sally Macdum. Kasinungalingan at hindi totoo po yan, Your Honor. Ayon kay SPO3 Arthur Las Cañas, naging malapit naman siya kay Matubato dahil sa pagiging ahente nito ng lupa, ngunit kailanman ay hindi sila sumama sa grupo na nagsagawaan niya ng mga pagpatay sa Davao. Maaarian niya may nagtuturo kay Matubato na magsabi ng mga kasinungalingan dito sa Senado. Pakinggan natin si SPO3 Arthur Las Cañas. Sa personal ko lang po, Yes. na Mr. Chair, Your Honors, baka politika. Gusto niya siguro sirain yung Presidente Mayor Rodrigo Duterte. Kasi yun naman ang tumbak ng ano niya eh. Yung mga lahat na sinasabi niya, patayan, DDS, yung pagkain sa buaya, hindi naman totoo yun. Samantala, Attorney Reggie, ayon kay Senator Alan Peter Cayetano na isa sa mga nag-interrogate kanina dyan sa witness ay patunayaan niya itong testimonya ng dalawang testigo na ito na merong mga nasa likod niyang politiko na ang motibo ay sirain nga o pabagsakin ang administrasyong Duterte. Ayon naman kay Senator Laila de Lima, hindi na niya inaasahan na magsasabi pa ng katotohanan itong dalawang testigo dahil hindi naman anya sila aamin sa umanay mga ginawa nilang pagpaslang sa Davao City noon. Sa mga oras ito, Attorney Reggie, nagpapatuloy pa rin dito sa Senado yung pagdinig nila sa mga manikaso ng extrajudicial killings at hindi pa tayo sigurado kung hanggang ano oras matatapos yan. Pero ang sure lang tayo ay ipagpapatuloy pa ito bukas at sa susunod na araw. Attorney Reggie? Joyce, nakailang hearing na rin, no? At puro itong Davao Death Squad ang inuusisa ng mga senador dyan sa komite na yan. Balak pa bang umusad ng komite na usisain naman yung ibang mga issue on extrajudicial killings? Kasi napakarami ng issue na yan, no? Hindi lang nakakonfine sa Davao Death Squad na matagal nang nangyari.
Attorney Reggie, if I'm not mistaken, this is the 5th or the 6th hearing na isinagawa ng Senate Committee on Justice and Human Rights, katuwa nga ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Doon sa tanong mo, Attorney Reggie, kung bakit nakasentro sila dito sa mga past cases ng umano'y Davao Death Squad, may hinabol kasi na resolution si Senator Antonio Trillanes IV looking into the cases ng mga vigilante killings at extrajudicial killings sa Davao City. Kaya kung noon, ang una nila mga tinatalakay na mga issue, yung mga kaso, ay yung nangyayari dito sa present Duterte administration. Pero dahil hinabol tong resolution, they were forced to also look into the cases dahil meron na nga naisalaysay si Edgar Matubato na mga dating kaso. Joyce, meron pa bang mga ibang mga corroborating witnesses na maiprepresenta na magsasabi nga talaga na yung dalawang pulis na umattend ngayon dyan sa Senado ay connected dito sa Davao Death Squad aside from the testimony of Edgar Matubato? Attorney Reggie, itong dalawang testigo na to, this is just 2 of the 16 proposed witnesses na gusto i-present ni Senator Antonio Trillanes dito. Meron pa siyang kinukuhang 14 and I believe dito sa pagdinig ng Senado ngayon, maliban dito sa dalawang testigo, meron na din dyan naka-ready na isa lang dito sa Senado. Yung sasabihin nila whether they will corroborate yung testimony ni Edgar Matubato, yun yung titignan pa natin sa mga susunod na pagdinig ng komite. Attorney Reg? Maraming salamat, Joyce Balancho, nag-uulat ng live mula sa Senado.